bukas po, atin din pangangailangan mga kapatid. Amen? Okay, salamat po sa awiting nga ni Amen. Ngayong gabi ay tayo papatuloy sa review ho, kung maalala po natin, upon establishing our prayer life. Amen? Last Sunday, alam nyo, yung gawain po ng Panginoon, maging ang buhay ng bawat isa, these are the fruit of answered prayers. Amen? Kaya lahat po, miracle po yan galing sa Panginoon. Kaya nga, dapat talaga ang simbahan, ma-establish po yung ating prayer life. Amen? Ang simbahan ay hindi lang dapat occasional na nanalangin. Are you listening? Ang simbahan dapat ay intentional at regular na nananalangin. Kasi ang ating pangangailangan sa Diyos, ulitin ko ha, ang pangunahin natin pangangailangan, ang Diyos. Aside from finances, aside from protection, ang Diyos po ang kailangan natin. Pero John, kailangan ko ng konting lakas. Ayan. Kasi ang provision ng Panginoon sa akin sa boses ay may kilang. So yun, kailangan natin Panginoon. Kaya nga, kailangan din ang Diyos. Amen? Ang kailangan ng every ministry, ang Diyos. Ang kailangan ng bawat individual, ang Diyos. Amen? Amen. Sabi nga ng Biblia, it's better to trust in the Lord than to put our confidences in princes or sa tao. Amen? Kaya nga, mahalaga ma-establish yan. Ang Diyos muna. Amen? Kaya binanggit ng Bible, seek ye first. Amen? The kingdom of God and His righteousness. Alam mo yung tama sa Panginoon. Kaya nga, pagka-establish ka na, teka, magdidesisyon ako, dapat sa Panginoon. Amen? So, hindi ka alam, kagaya ng Israelite, kahit may provision, alam nyo, pwede pang mag-wayward. Pwede pang mawala, pwede magwala, kahit may provision ng Panginoon. Nakikinig ba kayo? Amen? Kaya nga, kailangan talaga yan. Dapat ito maitanim, maitatak sa atin. Ang Diyos muna ang kakausapin ko. Amen? Ang church, ganun din ho. Kaya nga, yung Sunday, lahat yan ay talagang gawa ng Panginoon because we pray. Amen? Kaya makita, nakakatuwa tingnan puno yung likod, puno yung loob, nakakatuwa yung choir natin, grabe yung power ng Panginoon. Amen? Tsaka yung kabuuan, but lahat yan ay bunga ng established prayer life ng simbahan. At salamat sa Panginoon kayo ay faithful sa prayer meeting. Amen? So we have studied the truth. Amen? About prayer life, technicalities, bakit tayo nananalangin. Last time yung ating pong trend o yung pattern ng Lord's Prayer. Inisa-isa natin yan. Amen? But tonight, we will be studying the tone. Tone. Pagsabing tone. Tono. Tama kaya? Ay narinig. Di ba? Parang kanina yung trio, di ba? Pagka hindi tama yung narinig mo, parang, di ba, pagka gano'n, no? Kahit sa mga anak natin, pagka mali yung tono ng kanilang sinasabi, nandiyan pa ba kayo? Nakakita kayo magulang na ganyan? Sabi, mali naman matingin siya, pero ang labo ng sinasabi mo. Yung tone. Yung mister mo, ayun, gano'n, amen? Huwag na ho yun. Baka ma-tone, May marami sana akong joke, kaya lang, ayaw mo ho, amen? Anong mura? Kaya maganda yung tone. Ano yung dapat marinig sa atin? Amen? Amen? Kaya nga, ngayon pong gabi, what are we to pray for? And that is the tone. Ano yung narinig sa atin ng Panginoon? Ano yung dapat natin panalangin? At actually, ibinigay din yung guidance ng Panginoon dyan. So, we'll go to the next key this evening. Ready na ho kayo? Luke chapter number 11. Tayo po tayong lahat. Amen. Tayo po narito para mag-aral ng salita ng Diyos. And I hope that you will in a certain place na hindi naman popular na he was praying. At ang nagkuha ng attention nila, hindi namin ginagawa itong klase ng prayer na ito. Iba yung tono niya sa tono ng panalangin namin. Nandiyan ba kayo? Para sa kanta yan, tinuturo. Do! Pagkana, do, sintonado. Amen? Kaya po do yun, sintonado. Ano ho? Oho. Iba ang meron sa Panginoon, iba yung nakasanayan namin. So,
Ano yung narinig nila sa Panginoon? Ano yung nakita nila? There is something here. Number one, Jesus Christ taught them to ask for their what? Basic needs. Ang todo ba natin? Pag tayo, ang tanong, first reality is this. Tayo po ay nangangailangan. Walang sino man po dito, kahit na ikaw na ang hari sa mundong ito, ang pinakamayaman, pinakamatalino, pinaka-accomplish sa tao, may pangangailangan po yan. Walang tao na walang pangangailangan. Kaya nga dapat maunawa natin, walang tao na hindi kailangan ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Dahil ito ang problema kapag tayo mga Kristyano na nakaramdam na tayo na hindi ka nananalangin, na tila hindi mo na kailangan ng Diyos. Nandiyan po ba kayo, eh? Kasi nakita din ng mga disipulo yan. But also, makita din, anong tinuro ng Panginoon? Verse number 2. Tingnan niyo po. Ito yung pinag-aaral natin last time. And he said unto them, when you pray, say. Doon pa lang, magsalita pa lang. And there's a need to say, our Father. Kaya ang pangailangan ng tao na salvation. Amen? Amen. Paano ka tatawag na ama kung hindi ka naman anak? So, yan na. Kaya we preach the gospel. Amen? Ngayon, anak ka na ng Diyos. As which are in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. So, we will be asking God. Makikinig kayo, tingin dito. The basic thing is what? First is salvation. Next ay yung ating pong tinatawag na kaisipan. Kung ano yung kalooban ng sabi ng Bible, as in heaven, so in earth. Naalala sa Matthew chapter number 16? Ang pinagtibay dito, mga kapad sa lupa, ay pinagtibay sa langit. Kaya nga ang prayer ng simbahan ay dapat, mga kapatid, ay kaugnay sa gusto ng Diyos na nasa kalangitan. Ang prayer ng bawat tatay dapat sa kagustuhan ng Diyos na nasa kalangitan. Amen? Ang prayer ng bawat individual, dapat yun ang ating goal talaga. And that is our basic need. Yun muna, first is salvation, next is what? Yung kaisipan natin, dapat nakalangit. Kaya sa Colossians chapter 3, tingnan niyo sabi ng Bible sa Colossians chapter 3, dagdag lang ho natin ito, pero mamaya, babalik po tayo dyan, Ano ho? Stay tuned, amen? Huwag niyo lilipat tayo ibang channel. Colossians chapter 3, and now nawaan din ipam na ito, if ye then be risen with Christ, if you are saved, are you saved? Paano ba tayo na-saved? Because we believe on the resurrection of Christ. Nandiyan ba kayo na? If ye then be risen with Christ, ano sabi? If you are saved, you believe on the resurrection, you believe that Jesus Christ rose from the grave, for our salvation, ano sabi ng Bible? Seek. Ano pa sa inyo? Seek. Kaya pag nananalangin tayo, anong hinahanap natin? Is it identical to the will of God in heaven na dapat nangyayari sa atin sa lupa? Kasi makinig kayo ito, tingin ko kayo dito. Alam niyo ba ang ginagawa natin dito, i-practice ng buhay natin sa langit? Yes, Nandiyan po ba kayo? Kaya naawa ko doon sa iba. Baka umabsent sila sa langit. Amen? Sa langit, di ka naman maka-absent. Kaya pag pala absent ka sa church, naku, delikado yan. And sabi ng Bible, seek those things which are what? Above. Amen. Yung sinasabi ng Panginoon, sabihin mo, Ama, paano ka magiging Ama? Dapat anak ka muna. Ngayon, ikaw ba, yung kaisipan mo, ano? Yung gusto ng Diyos na nasa langit, dapat nangyari sa lupa. Ang bahay mo ba ay nasa lupa? Ang trabaho mo ba ay nasa lupa? Mahirap naman, nasa dagat. Yung dagat, saan nakapatong? Sa lupa! Ang paan nyo ba nakapatong pa sa lupa? So kaya nga hindi ka magmamalaki pagiging ng langit. Bakit? Gusto mo kalooban ng Diyos eh. Yes, amen. Panginoon, bigyan mo ako ng eroplano na nasisid sa dagat para sa balik. Para mapakita ko sa kanila, hindi yan kalooban ng Diyos na nasa kalangitan. Napansin niyo? Amen? So you can see, ang sabi ng Bible, where Christ seated on the right hand of God. Verse number 2, Colossians 3:2, set your affection on things above, not on things on. Imagine, Apostle Paul learned these things
Doon ang Panginoong Kristo, hindi kagad na unawaan ng mga apostol yan, mga disipulo. Kasi ang gusto nila iba-iba. May magkapatid, gusto nila, sabi ng nanay, dapat sa kanan yung isa kong anak, sa kaliwa yung isa kong anak. Yung iba nagtatalo-talo sila sapagkat ang kanilang desire ay napaka-makamundo, makalupa. Yes, amen. Yan ba yung gusto ng Panginoon? Amen? So we can see, that's our second thing. Tingnan ito, verse 3. Basic dito na, anong need ng tao? Salvation. Amen? Next is what? Yung thinking. Yung desire. Next, anong basic need pa natin? Give us day by day our daily bread. Bakit daily? Iba kasi, pag nakuha yung blessing, mawawala na 1 taon, 2 taon, 10 taon. Pagka nahirapan na, babalik na ulit sa Panginoon. Sa mga magulang, di ba? Kahit may anak na yung anak ninyo, gusto pa rin sila nakikita talaga. Lalo sa mga, sa mga tatay, lalo sa mga nanay. Nagabi, kausap ko si Lipa, tumatang, nababagbag ang puso ko kasi kailangan lang mag-practice doon. Dad, want to go home. Anak, hahatid lang namin sa'yo. Siyempre, bunso, pagka kuya nagsabi, medyo, kaya mo na yun, anak, panganay ka eh. Yung pangalawa, okay na rin. Kasi Libay kasi, medyo Kasi nahiwalay siya sa amin, halos araw-araw namin kaya homeschool dito siya. Pero naandun siya. So, tayo magulang, gusto natin anak natin nakikita, nag-check natin sila eh. Minsan sabi, naglalagay ka ng mga rules, so dapat ganito kasi tinuturuan natin sila ng prinsipyo. Pero minsan talaga malambot yung puso natin, baka wala na to, baka kulang na. And that is, being a parent is just like that. Though sometimes we need to suppress our feelings para maturuan yung mga bata. Kasi hindi sila tatatag. Pero kaya tayo nadudurog eh. Amen? Nandiyan ba kayo? Are you listening? Unawaan niyo sa... At kahit na sila ay magkaasawa na, kahit na yan ay magkaanak din, ang tatay ko, nagtatawagan kami, bakit talaga, halos araw-araw. Buti nauso na yung telepono eh. Noon, weekly lang kami nagkikita. Masama pa loob niya kasi nag-full time ako. Talaga nag-usap ganyan ang magulang. And how much more ang Diyos? Ano sabi ng Biblia? Ito yung dapat nyo ipag-pray. Basic need. First is dapat anak ka ng Diyos. Ikalawa is yung kaisipan mo ay dapat makalangin. Tatlo, ipangangailangan mo. Daily dapat. Yes, amen. Alam bakit bread ang nakalagay po dyan? Because bread is a sacred food for the Jewish people. Bakit sacred? Pinag-aralan natin nakaraan yan mula sa paghingi ng ulan hanggang sa ikalawang bagsak ng ulan, hanggang sa pag-ani nila, hanggang sa kanilang pagbabayo, hanggang sa kanilang pagbibake ng tinapay. Lahat yan ay galing sa Panginoon. Kaya nga kahit madaling araw, pag madaling araw pa lang, yung mga lalaki pupunta na sa field, pupunta na magpa-farm, pupunta na mag-shepherd na sila. Pero yung mga babae, yung ginagawa ng mga babae, nagdudurog siya, nagdadrag siya, nagdudurog po ng dinudurog nila yung mga grains. At ang music sa ears nila, yung pagdaring mo lang merong mga nagdidikdik niya. Kasi ibig sabihin, pinagpakala sila ng Diyos na may provision ng Diyos sa araw na magbubukas, bubukang liwayway pa lang, ay yung mga babae ay abala na. May mga nagbebekta para pag-uwi ng kanilang mga asawa, mga anak nila na lalaki galing sa field, nagkakain sila. Pero pag walang ganon, ay tila isinumpa sila. Kaya nga, it's blessing of God. Is a naririnig? Siyempre, may mag-mora. Tapos mamaya, dadalhin na sa oven. Hindi lang narinig ang blessing, nahaamoy ang blessing. Araw-araw yun. Sino dito sa inyo lingguhan kumain? Lingguhan ka ba kumain? Nakaamoy nila. Siyempre, pagdating mo, ang bango, ang tinapay pa naman nila, malalaki. May mananipis din. Hello? Ang matindi, pagdating, nakikita ang blessing. Hindi lang narinig, hindi lang nahawakan. Kaya mabait sila sa mga misis nila kasi mga misis nila ang nagkaano ng flour. Nagmamasa.
nahawakan, narinig, naamoy, nakikita ang blessing. Araw-araw yan. Amen. O gusto ng Diyos, ganyan ang nararanasan niya sa atin. Amen. Gusto ng Diyos niya, kaya nga, sabi ng Panginoon, okay, sige, gusto yung matuto first, dapat sabihin niyo, Ama, ano ba kami ng, check ko, anak ba ako ng Diyos? Anak ka ba ng Diyos? Next, ang kaisipan mo, makalangit ba ang gusto ko? Basic needs to ha, basic to ha, basic to mga kapatid. Hindi malalim to. Kaya pag ang isip mo makamundo na, iba hindi na nagpe-pray eh. Kasi kumikita. Kasi kumakain. Kasi may tinatangkilik. Eh gusto ng Panginoon, nakikipag-usap ka. Yes. Ama, That's right. Amen. namimiss ka ng Diyos. Yeah. Parehas pa ba kayo ng isip? Kaisipan pagdating dito? Tinutuwid tayo ng Diyos ang kaisipan natin sa lupa. Dapat yung kaisipan ng Diyos ang nasa langit. So, diba ang mga magulang, tama? Kaya nagbumuka sila ng rebelde. Kaya sila matigas sa ulo kasi iba yung kaisipan nila sa atin. Yan ang basic needs. Tamang kaisipan muna. Kaya tingnan nyo, pagka gantong panahon, imbis na nasa simbahan, wala. Baka may sumayo pa ng budots dito, ha? Wow. Pinagbabawalan ng doli. Kung bawal sa doli, dapat bawal din sa estudyante. Yes. Yeah. Pilitin kayo sumayaw. Mukha kang lasing. Lasing na daga, amen? Nakita kayo lasing na daga? Ha? Kaya yung basic needs, hindi, kasunod, okay. Tamang relasyon mo, anak ka ng Diyos. Amen? Ang isipan mo, gusto mong makalangit, so hingi mo ngayon. Kaya nga iingatan mo, kaya kailangan mo kumain. Bread speaks the provision of God. Yes. Hindi lang yung resulta. Kaya basic needs siya, ano kailangan mo? Sa mapas, save na ba kayo lahat? Ikalawa, yung kaisipan nyo ba makalangit na? Parang ilan na lang sumagot, ah. Salamat. Sumalangit ka na, Anthony. Delikado yan. Ha? Ang kaisipan ba natin makalangit na? Kaya minsan, ano sabi ni James? Nakita ni James ito eh, sa book of James. He asked, ang hinihingi nyo, pakayabangan. Kasi minsan lang naranasan yun. Bakit mo hinihingi sa Diyos? Hindi makalangit yung desire mo. Ibibigay ng Diyos. Anak ka ng Diyos eh. Kaya lang baka yung kaisipan mo, hindi ka nauban ng Diyos ang isip mo yan. Ay, gusto ko ng ganito para nakita ng mga ganito, ganyan na mas magaling ko sa kanila. Ay, hindi makalangit yan. Hindi makalangit yan. At alam ng Panginoon sa Kristo ang ugali ng mga apostol. Kaya yun muna. Dapat relasyon muna. Ikalawa, kaisipan. Ikatlo, yung pangangailangan din sa basic needs. Hindi ka agad ito, kapatid. Hindi ka agad ito. Ang Diyos muna. Yung kaisipan muna niya. At saka kasunod, para tama ang management natin. Moreover, it is reported towards that a man be found. Saan ka magiging faithful? Sa Diyos? Sa kaisipan ng Diyos, amen? Para lahat ay magkakatiwala sa iyo ngayon ay kinikilala mo, provision ng Diyos. Kasi minsan dumaroon sa punto, mga kapatid, pag ang kaisipan natin, ako ang nagtrabaho, ako ang nagpagad, aba hindi kasali ang Diyos dito. Amen. Napansin niyo? Yes. Si Nebuchadnezzar, ganyan na naging kaisipan. Maraming mga mahuhusay na tao ang inisip yan, hindi kasama ang Diyos. Ang kasunod ng pagbagsak. Kaya doon palang inaayos ko ng Panginoon. Sa prayer pa lang. Bakit prayer pa lang, ano? Yun yung basic needs natin. Ang unang kailangan natin, ang Diyos. Ikalawa, yung kaisipan na makalangit. Ikatlo, yung pangailangan. Para pag pinurbay ng Diyos mo, bibigyan ka ng blessing, ng talino, ng lakas. Even ang pagkain, magpe-pray ka. Magpapasalamat ka. Thank you, Ama, ha? Diyos Ama, salamat po. Yes. Ang kaisipan mo, hindi mo mawaglit sa isip mo ang Panginoon. Ganun din pag mga anak nila nyo. Pag ikaw ay sumasagana, pag ikaw ay nagtatagumpay, hindi ka magmamayabang sa magulang mo ba? Ang isip mo, salamat sa magulang ko. Tinaguyod ka kami. Abay mga kapatid, ang ganda ng ugali. Pero pag nawala yan, ang sama ng ugali. Pansinin nyo kahit saan. Kung ano yung gusto ng Diyos Ama nasa langit,
Sana. Dito, hindi. Sana. My prayers. Tapos sakali kayo, Brunad, nakakapagpalipad ka ng 5 eroplano sabay-sabay. Remote control. Ha? Ay, ang maalala mo. Kasi tama isip mo. Pinagpahala ako ng Diyos, magulang mo kasali lagi dito. Kapag gano'n. Eh pagka minsan ng tao nagtagumpay na, nakalimutan na ang Diyos na nagpala sa kanya. And give us this day. At ano, ito sa mga anak, maayos ba komunikasyon mo sa magulang mo? Maayos ba ang isipan mo ngayon? Maayos ang isipan mo? Pag ikay mananagot sa magulang mo, hindi maayos ang utak mo. Come on. Amen. Ulitin ko, pag ikay mananagot sa magulang mo, at ikaw ay laging may paliwanag, ikaw may problema ka sa utak. Totoo yan. Kasi yung kaisipan mo may problema eh. Pag ang isip mo ay hindi na kumikilala sa otoridad na binigay ng Diyos sa iyo. Kaya ang tawag ng tao dapat sabi, say, Father. Sige, ulit natin. Sa inyo, ang tawag mo sa tatay mo. Tatay, Papa, Daddy, tama? Ay, minsan pagka nagtagumpay na ano, iba lang tawag mo. Bro. Lalo mga Amerikano, tawag nila sa misa, ano lang, pangalan. That was very disrespectful. Nakita niyo po? Basic to ha? Malalim ba ito? Malalim? Hindi malalim ito, mga kapatid. Basic na basic. Amen? Kaya daily bread. Kaya nga, tingnan nyo ha, nakakatuwa yun, ano, pagka naunawaan natin to. Tingnan nyo, sa Matthew chapter 6, binanggit yan. Tingnan nyo ha, anong kailangan ng tao? Pagkain, tirahan, damit. Iba doon, blessing na, bonus na yun eh. Pag meron ka ng 3 yun, bihira, di ka panganahin, binibigay na ng Diyos. Kaya minsan, ito maisiwan na, teka, kumakain ako, naalala mo ba ang Diyos? Pag bighay mo, ay, hindi pa pala ako nag-pray. Yung bahay niyo, may bubong pa naman. Safe ka sa inat, safe ka sa lamig. Naalala mo ba ang Diyos dyan? Damit. Nakapagsuot ka. Ang damit. Hindi mo kailangan bago. Bago ba, iba, makakaraming bagong barok dito ng Tipana, ha? Tsaka yung dilaw yung suot ng Sunday, parang aliwan-liwanag na itsura nyo, no? Dami na gandahan doon eh. Dilaw, wow. Ang ipin, amen? Pag ngiti, ano? Nakakaramdam ka na, oh, blessed to. Kaya pag ikaw eh, hindi nagdadamit! Nakakaawa ka. Kaya nga Kristiyano, hindi dapat nagpapatronize ng mga malalaswang panoorin kagaya ng Miss Universe. Nagtatanggal ng damit yan eh. Ano pa ba mga, yung mga ganyan? Kasi ang provision ng Diyos, magdamit. Nandiyan ba kayo? Ulitin ko ha, basic things to, magdamit. Ulitin ko, magdamit. May damit ang panglalaki, may damit ang babae. Amen. Deuteronomy 22 verse 9. Sabi ni Pablo sa mga, hindi ni Pablo kay Timoteo, modest. Apparel. Hindi po yung nabibili sa Mercury. Modest apparel. Respectable. Kaya ang basic yan. Kapag meron ko ba yan? Praise the Lord. Naisip ko ba ako, provision to ng Panginoon? Amen? Next, hindi lang basic needs. But what are we to pray for? So ito yung tone. So, una, malamig sa'yo, Ama. Yan, alam mo iba? Gano'n kadalas? Baka ibang mga anak dito, makikipag-usap ka, galit ka pa sa magulang. Lalapit, ako na kayo kausap! Bakit ang tono mo? Mali ang tono mo, sintonado ka. Pag ganyan ka makipag-usap sa magulang mo, pag ikaw hindi nakipag-usap sa Diyos, sa Ama, at hindi mo pwede tawagin ng Diyos na, airpods. Babuhusan ka niya ng mainit na tubig. Ama. So, safe ka. Okay, kaisipan.
Sabi ng Bible, Thy will be done as in heaven. So, yung gusto mo, yung kalooban mo, Panginoon, Ama, mangyari sa akin. So, dahil ito yung gusto mo, nakita ko salita mo, Panginoon, pengi. Masarap humingi sa Diyos pagkakalooban niya ang hinihingi mo. Nandiyan ba kayo? Ang hirap humingi sa Diyos pag alam mong laban sa gusto niya. Parang mga anak natin, humihingi, tapos laban sa gusto natin mangyari. Bibigyan mo? Isa, napipilitan. Tama ba? Pero, mahirap bigyan ng anak pagka ang gusto niya, ang hinihingi niya sa iyo ay alam mong makakasama sa kanya. Kaya minsan baka may hinihingi tayo agad. Pag hindi ayon sa kalooban ng Diyos, pag hinihingi natin, laban sa Diyos yan. And sabi ni Pablo, it is hard for, sabi ng Diyos kay Pablo, bago masig, it's hard for thee to keep against the pricks. Masasaktan ka. Pag ibinigay sa iyo ng Diyos yan, baka masaktan ka. Kaya may pagkakataon, hindi talaga niya ibinibigay kahit anong pilit mo kasi nga, hindi niya kalooban. Pero pagkalooban ng Diyos, ang bihira, ang bilis ng sagot ng Diyos, inihahanay niya lahat. The steps of a good man are ordered by the Lord. Kaya huwag ka magtatampo pag, bawa si yung anak ko humingi. Sabi ni Levi, Dad, payang baril. Pero water gun. Ay, water gun. Amen? Oh, next. Next, basic needs. Our next needs to pray for. That's the basic. Number 2, forgiveness. Boy, two sides of the coin when it comes to forgiveness. Verse number 4. Napansin nyo? May order ho ito, ha? Nakikinig ba kayo? Amen? Hello? Ito yung tono. Okay. Panginoon, Ama, ito yung kalooban mo. Nakita ko sa salita mo. Kailangan ko, Panginoon, bigyan niyo po ako. O, next, anong hihingin niya? Tingnan nyo. And forgive us our sins. For we also forgive everyone that is indebted to us. Look at that. So next to pray, next stone of our prayer is what? Forgiveness. Kasi ang taong ayaw humingi ng tawad sa Diyos, hindi niya makita yung kalagayan niya sa harapan ng Diyos. Kaya pag nag-witness tayo, anong una nating pinatatanggap sa tao? Romans 3:23. For all have sinned. Kasi dapat makita ng tao yan, para magkaroon siya ng katubusan, dapat aminin niya. Ngayon saved ka na, ikaw ba hindi na nagkakasala? Tayo ba hindi nagkakasala? Nagkakasala. Kaya pag nanalangin tayo, that's our tone. Hindi tayo magpamalaki sa Diyos na, Panginoon, kaya ako naman nagawa yung kasi. I-justify pa natin sa Diyos. Humingi ka na lang ng tawad. Aminin mo na lang. Huwag ka na Misa kasi, humingi tayo ng tawad, kaya lang meron parang follow-up. Kaya ko lang naman nagawa kasi napilitan ako, napuwersa ako. Gawa niya ganito. Hindi. Pag humingi kang tawad, that's accountability. That's acknowledgement. Kahit sa mag-asawa, tingnan nyo. Tuloy na ba? Pag ang lalaki humingi ng tawad, tapos na. Pero, hindi pa natatapos. May paliwanag pa yun. Hindi, pag humingi ka na sorry na talaga. Huwag ka nang mag-defend sa sorry mo. Okay. Andiyan ba kayo? Isa, sorry na! Panginoon, sorry na! Tao lang! Tao naman talaga. Okay? Okay, forgive us our sins! Napasin nyo ba na nakalagay yung sins? Not sin. These are committed and omitted sins. Categorically, there are two kinds of sin. Sin of commission, yung nagawa mo, na hindi mo dapat gawin. And sin of omission,
yung dapat natin gawin, pero hindi natin magawa. Naalala niyo ba yung Pariseo? Nandiyan ba ba kayo? Yung Pariseo. Ang Pariseo, salamat Panginoon at hindi ako kagaya ng iba dyan. He was just focusing on the sin of what? Commission. Pero alam niyo, most of the time, yung sin of commission, nakikita yun eh. It's always visible. Pero yung sin of commission na yung dapat mong gawin, hindi ko alam eh. Hindi pwede. Ignorance of the Word of God excuses the one. Search and study it. Amen? Ay, minsan, kaya naman na ganito, ganyan-ganyan eh. Mga kapatid, humingi ka ng tawad sa Diyos. Ito, ang prinsipyo, pag humingi ka ng tawad sa Diyos, you're willing to get the instruction from God. Kaya all Scripture is given by inspiration and is profitable for what? Doctrine, ano yung tama? Kasi nga mali tayo eh. And the Word of God will correct us. For reproof, papakita sa atin ng Biblia, mali tayo. For correction, para itama yung mali. For instruction that the man of God may be thoroughly furnished and learn words unto all good works. Kaya nga mga kapatid, forgiveness. God wants us to acknowledge our sin. God wants us to confess it. And lastly, God wants us to forsake our sin. Amen. Ito maganda. Tingnan nyo ha. Hindi ka lang ito ha, responsibility ko rin. Hihingi ka ng tawad sa Diyos at dapat handa ka rin magpatawad sa nagkasala sa iyo. Kasi whether we like it or not, may magkakamali po sa atin. Dahil naunawaan mo na nagkakamali ka rin sa Diyos, mabilis sa'yong magpatawad. Kaya minsan pagka tayo nahihirapang magpatawad, nakikinig ko ba kayo, man? Tumatagal ng taon, maraming taon. Kasi nga mga kapatid, hindi pa natin kinikilala na nagkakasala tayo sa harapan ng Diyos. Yan ang realidad. Kasi kung nakita natin, naalala niyo yung mayroong isa dyan na may utang. Tapos, malaki yung utang nito sa master niya. Humingi siya ng, huwag niyo ko ipakulong, huwag niyo ko ipabugbog. Pinagbigyan siya. Laki ng utang niya. Kaya lang meron siyang servant din. Second to the rank na sa middleman siya eh. Tapos sabi niya, may utang niya, hindi! Pinabugbog niya, pinakulong niya. Sabi, hindi ka makakalabas dyan hanggat hindi ka nakapagbabayad. Nalaman ng Panginoon niya. Ang bihira, ikaw ang laki-laki ng utang mo. Pinatawad kita. Yung ang liit-liit doon, hindi mo patawad. Ang nakita natin, pagtira ako yung makasalanan, pinatawad ng Diyos. Hindi man magiging madali sa atin magpatawad sa mga tao kasi mas maliit yung nagawa nila sa atin. Pwede yung sa asawa mo, minsan matagal na taon. Naku mga kapatid, minsan taon na, kaya nga yung kaibuturan ng puso natin, hindi mo matawad ang sa ibang tao, hindi mo rin mapatawad ang sarili mo. Mga kapatid, nananalangin ka ba? Hindi mo makalimutan. Hindi mo tayo naniniwala sa multo, pero minumulto ka pa rin yung kasalanan ng iba, na minsan, tingnan niyo ang Panginoon, pinatawid tayo. Kinalimutan ng Diyos ang ating mga kasalanan. Gaano kalayo ang silangan sa kalaruan? Gaano na kinalimutan ang ating mga kasalanan? Ang kasalanan natin, ibinaon sa pinakamalalim na dagat, huwag mo sisisirin. Now, let me ask you tonight, are we truly praying? Napatawad mo na. Minsan yung others na yun, alam niyo kung sino? Ikaw. Tingnan niyo yung structure. And forgive us our sins. Baka hindi sabihin, and forgive me. Hindi na please forgive me. Forgive us. Because we are accountable also. Yung pagkakasala natin, sometimes we lead others to sin. Kaya pag tatay ka, makinig ko kayo, lalo sa mga tatay, we're speaking to the men. Pag ikaw nagpabaya sa Panginoon, alam niyo ba na nagdadamay mo ang pamilya mo?
Remember Achan? Remember Lot? These men led their family to sin. Yung asawa, susunod lang yun eh. Yung mga anak, susunod lang yan eh. Pati yung aso nila, tsaka mga tupa, susunod lang. Kaya nga, mga kapatid, dapat ang mga tatay talaga nananalangin eh. Baka mamaya tayo naglilid sa kanilang magkasala sa ating asawa, sa ating mga anak. Anong prayer ni Job? Anong prayer ni Job? Kaya imagine yung prayer ni Job, ginagawa niya every morning. Panginoon, kung sakali ikay tinakwil man ang mga anak ko, ako na humihingi ng tawad. And that is what the primary work of a parent. Ang anak ay lapit sa Diyos at kung sila mapapalayo, kailangan ng magulang manatili sa Panginoon para may babalikan sila. Ang laking bagay na ginagawa. Kaya nga dapat lagi, ang prayer ni Job, Panginoon, patawarin niyo ako. At yung mga ano kung sinumpa ka man nila. That's the prayer. Kaya nga alam nyo, I'm looking forward, dapat ang mga tatay ang nangungunang manalangin sa church. Ilan ang anak mo? Kung ang anak mo 12, pambihira, you have more than 12 reasons to pray. Eh may mga apo ka na. Ilan yung apo mo? You have the numbers to pray. Sigurado ko, isa lang ang asawa mo, dapat. You have all the reason to pray. Nandiyan po ba kayo? Panginoon, patawarin niyo ako. May mga nadamay, nagkasala sa because of me. May nagkamali sa akin. Panginoon, I receive your forgiveness. Kaya ko silang patawarin, Panginoon. Gaya ng pagpapatawad niyo sa akin. So, hindi mabigat ang damdamin natin habang tumatakbo ang buhay na ito. Kasi yung bigat na yan, hindi mo yan madadala sa langit. Kasi una, hindi siya kalooban ng Diyos. At hindi yan ang tono ng Diyos sa atin. Amen? Tingnan, bakit tayo nakakawit ng Redeem our love to proclaim, redeemed by the blood of the Lamb. Kasi we know that we are redeemed. Saved by His power divine, saved to your life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for why are you saved? Anong naranasan mo? Forgiveness of sins. So, ang buhay mo ba'y sweet? Life now is sweet and my joy. Hindi ka lang December may joy. Hindi lang pag may hugasin. Hindi lang nasa CR ka may joy. You have joy because you're saved. We know that we are forgiven. Ang ganda ng awit ng kwento nung nakaraan. I'm forgiven forever. Di ba? Ang ganda ng kwento dito, no? Ang bihira. Forgiven ka, so you can forgive. At tingnan niyo to. I think that's Ephesians. Ito, I always give this to people, lalo sa mga mag-asawa. Okay, Ephesians chapter number 4, verse 31. Verse 29 muna. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Mouth. Wow. Islam kayo dalawa, ha? Sabi nito ako, mouth. Amen? Mga Amerikano, mga bata dito. But that which is good to the use of what? Edifying that it may minister grace unto the hearers. Verse 30, tingnan nyo, ha? Kakadugtong to. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Verse 31. Let all, huwag kang magtira. Todo mo na. Let all bitterness and wrath and anger. Ano yung clamor? You are demanding rights and evil speaking. Be put away from you with all. Tingnan ito. And be kind one to another. Tender-hearted. Malambot ang puso. Forgiving one another. Even as God, for Christ's sake, hath. Alay, dapat maging habit na natin ito pag may nagkamali sa'yo. Malambot dapat ang puso natin. Okay na yan. Okay na yan. Eh, parang ganito. Hayaan mo Panginoon
Panginoon sa kanya. Eh, mag-asawa, tender heart, yung isa ang tigas ng puso. Hindi ko makakalimutan hanggang, Kapatid, even as God for Christ's sake, had forgiven. Have you considered Christ? Kasi Kristo nagturo. O sige, ito ang prayer nyo, and forgive us our sins. As we are also, what? To forgive. Ang sabi doon? Yung mga nagkasala sa amin. So, that's a tone. So, kaya nga ang pamilya, maganda ang tunog sa Panginoon pagyan ng prayer. Ang simbahan, ganun din. When was the last time you forgave yourself for Christ's sake? Di ba lang, pero ako may mga nakakausap ko, may mga hindi pa sila mapatawad, nasa sarili nila, ng mga nangyari noon. Kapatid, bigay mo na sa Panginoon yan. Casting all your care upon Him. Nag-aalala ang Panginoon sa iyo. Ayaw ka niya nababagabag. Let not your heart be troubled. Hello? Kailan yan? Ang kasalanan niya? Bigyan mo na sa Diyos. Ang Diyos po, mabilis magpatawad eh. Sana tayo rin. Sana tayo rin. Pag mabigat na ang timbang natin, mabigat pa ang puso natin, mabigat na mabigat po talaga yan. At kahit magaan ang timbang mo, pagka ang bigat ng puso mo, ang hirap maging masaya. Life now is sweet and my joy is complete for I'm... Yan. At least yung tono mo, mali. Okay. Ayan. Next is others. Ayan. We have to pray for others. Luke chapter 11. Tingnan nyo yung nahingi dito. Ano? May nakakailangan. Andiyan pa ba kayo? Alam, we need to pray for others. Amen? May pangangailangan. Bisa may pagkakataon, wala tayong kakayahan. Pero ang Diyos ay kaya niya mag-provide. Imagine, may problema pero mas malaki ang problema ng mga taong hindi ligtas. Amen? Listen to me now. Alam niyo kung ano ugat ng depression? You ready? Alam niyo ugat ng depression? It comes from thinking about ourselves more and less about God. Kaya nade-depress ka, dapat ganito yung nangyari sa aking buhay, dapat ganito, dapat ganyan na sa akin. Kaya hanggang lamig ka na lamiit. Hindi niya ako nakikita, hindi ako mahalaga sa kanila. Ako ay isang alikabok. Ako ay isang lamok. Basta nagpapatawa ka, hindi ako nagpapatawa. Naalala niyo yung 10 spies? The Spice Boys. Di ba? 12 silang pinadala sa promised land. Yung dalawa encourage, wow! Israel flowing with milk and honey! Kaya natin sila! Na-depress yung 10. Para lang tayong tipaklong sa kanila. Imagine dumating sa punto na isip ng tipaklong sila. Kung tipaksyon pa, hindi, napansin nyo, dumating sa punto, makinig kayo, may dala-dala silang blessing, amen? May dala silang grace, may dala silang pomegranates, at may dala silang proof, may patunay sila ng blessing ng Diyos. Apa hindi galing sa Diyos, inihanda ng Diyos. Pero listen, pag ang tao depressed, hindi niya makita yun. Hindi niya makita yun. Even yung panlasa ng matamis sa grace, kalimutan na niya. Even yung pomegranates, na in-order mo sa Starbucks po, yung paborito nila si hibiscus pomegranates. Ano? Makakalimutan mo yung lasa. Bakit? Ang tingin mo sarili mo, isa akong tipakulong. Hindi mo, minsan, anlita. Ano ba? Diba ha? Minsan, anlita tingin mo sa sarili mo. Hindi ako kagaya ng kamag-anak namin. Hindi ako kagaya ng mga kaklas. Ikaw ba yung anak ng Diyos? Alam niyo, makinig kayo. Alam niyo ba, ang depression, ang sandulot niyan, you don't magnify God.
Mas malaki ang tingin mo. Kaya sabi ni John the Baptist, I love this, he must increase, but I must decrease. Kasi nadidepress ka talaga. Pagka sabi ko, kawawa ako. Hindi na nga ako magwapo. Hindi pa ako mayaman. Hindi pa ako matangkad. Hindi pa ako artista. Hindi pa ako pinanganak sa kaharian. Ay, tingnan mo ang Diyos mo nakita. You're serving a great God. Tapos ganun mo rin. Isa akong tipaklong. Magandang mensahe na pag ano. Tapos baka sabi yung tipaklong, I'm proud to be a tipaklong. Huwag mo kami igayit. Ba't hindi? Baka magalit pa yung tipaklong. Huwag mo kami igayit sa'yo. Masaya kami sa pagiging tipaklong namin. Sige nga. Sige po. Sige. Nandiyan ba kayo? Resulta yan eh. Kaya pagka ikaw ay lagi sarili, hindi mo may pag-pray din yung iba. Kaya kailangan ko magpagal, kailangan ko ganito, kailangan ko magtrabaho. Ako, priority, tsaka na, may pangangailangan ako, dahil kong pangangailangan. Awawa naman ako, pagka dumating ang panahon, wala akong ganito, wala akong ganyan. Di ba tama? Hindi makati ng prayer meeting? Ang dami mong iniisip kasi, pagka ako hindi kumita, pagka ako hindi ganito, ganyan, ganyan, hindi maganda ang tingin, di ba? At ang isip mo ikaw ay tipaklong. Ito ba ang isip nila? Kami ay tipaklong lang sa tingin nila. Hindi ba lagi minsan, pag ikaw, makinig kayo, pag hindi ka na nag-enjoy mo na lang, hindi na-establish to, lagi kang concerned sa iisipin ng iba at ang iniisip mo sa iisip ng iba, mukha ka tipaklong, pero mahal pa rin din ito. Ay, hindi sila, hindi ko kaya ganyan yung ginagawa ninyo. Nasa Panginoon kayo at gusto namin yung ganyan. Pero di namin kaya. Iba yung tingin nila, iba yung tingin mo. Bakit? Mga kapatid, kaya kailangan manalangin talaga tayo eh. That's right. Amen. Di ba, ilang beses yung narinig yan, nakakaingit naman yung pamilya nyo. Parang masaya-saya niyo, parang hindi kayo nag-aaway, ha? Parang ang dami niyo lagi pera. Imagine nyo yung tingin nila, tapos ang tingin mo sa'yo, kawawa naman ako. Itong ginagawa natin, prayer. Imagine nyo yung nasave nung Sunday. Ilan yung mga taong maasa ngayon na babalikan mo? Pero dahil tingin mo ay, tingin sila sa akin naman. Hindi naman ako mahalaga sa tingin lang. Tipaklong lang ako eh. Eh sige, i-promote kita. Tutubi ka na. Amen? Nandiyan ba kayo? Even the Lord Jesus Christ is like, pag pinag-aralan natin ng salita ng Diyos, tingnan nyo, itong tao ito, pinakita mo, may kaibigan, hindi na kayang buksan kasi pagka binuksan mo, pagka nagigising mo, ang tulugan na parang ganito, ito yung pintuan, ito yung tulugan nila. Pag binuksan mo dito, tatanggalin mo yung tarang kakahoyo yan, tapos gigisingin mo talaga. Imposible na talaga circumstantially, hindi na pwede. Minsan may mga bagay tayo na kailangan, pero circumstantially hindi na pwede. Pero pagka kinulitan ng Diyos, nagiging pwede. Diyan ba kayo? Amen. Bakit siya nahin? Hindi para sa kanya. Kasi galing siya sa malayong lugar, gutom siya. Kailangan ko, Panginoon, kasi gutom siya. Imagine, magpe-pray ka para sa iba. Magpe-pray tayo. Noong Sunday, madari ka po, no? Kailangan natin pabiling lote, no? Imagine, okay naman kayo. Tama? Pero bakit kayo magpe-pray? Panginoon, provide yung pangangailangan sa lote. Kailangan ka nung iba. Bakit yun ang ginagawa natin? Nagpe-pray tayo, Panginoon, iligtas mo yung mga bisita namin. Panginoon, iligtas mo. Save ka na naman eh. Are you saved? Pero bakit inimbitahan niyo pa yung kamag-anak niyo? Kung sila silang masave! Parang imposible. Yes, ako, naalala ko yung pinupuntahan namin, natatago sila pag dumating kami. Pero imagine, bakit tayo nagpe-pray? Yung iba, minakaw sa ako, isip na naman ako, bahala na sila dyan. Minakaw sa ako, siya ng ganyan. Pero tayo nagpe-pray. Bakit tayo nagpe-pray? Meaning, not because of our state. Kasi saved na nga tayo, we are blessed, but we are praying for others. Amen. Abay, pagka hindi kayo, kapatid,
Pagka puro sarili natin, kaya dito, pag nakita, nagiging masaya tayo pag yung iba, tinugon ng Panginoon yung pangangailangan nila. Eh, di ba ang ganda ng kaisipan natin pagkaganyan? Ang saya. Hindi lang Jollibee ang bida ang saya. Kristiyano lagi, bida si Kristo sa kanila. Amen? And lastly, we are to pray for the power of the Holy Spirit. Imagine sa verse 13, upon the closing of this passage, if you then being evil know how to give good gifts unto your children, then you have, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Ano ang trabaho ng banal na Espiritu? First, He is our what? Earnest of salvation. Ephesians 1:13. Amen? Amen. Kaya itong katawag ito, templo ng banal na Espiritu. The Lord Jesus said, He is our comforter. Amen? Amen. So, anong trabaho ng comforter? Anong trabaho ng banal dito? To comfort us. Amen? Kaya may salita ng Diyos, who is the author of the Bible? The Holy Spirit. Who is the person of the triune God na nag-reside sa katawang ito? The Holy Spirit. Amen? Now, who gives to the church? The Holy Spirit. Kaya magagawa natin ang mga bagay na ginagawa natin. Hindi dahil magaling tayo, kundi dahil sa banal na Espiritu. Amen? Who gave the fruit of the Spirit? It's the Holy Spirit. That's why you can learn to love. You can be joyful. You can have long suffering. You can learn meekness. You can have long... Mga kapatid, these are the fruit of the Holy Spirit. Ang kasi hindi madamot. And even in our soul winning, who is the one who convicts the sinner? It's the Holy Spirit. Who is the one who empowers the church, empowers the believer? It's the Holy Spirit. Eh, pambira, pagka hindi... Ano siya madamot? Kaya pag nagpe-pray ka, we don't just rely on the feelings, but talagang you will experience the power of the Holy Spirit. Pag nagpe-pray ka. I don't know about you, but this is an experience that a believer will experience pag nagpe-pray siya. Hindi ito basta naranasan. Naalala sa Book of Acts, di ba, hinihingi nila yan? Hinihingi nila yan. Nagagawa ng mga apostol, pwede bang bayaran ko yan? Hindi na babayaran ito, mga kapatid. Nakikinig ba kayo, ma'am? Kaya yung mga Kristiyano na hindi madalas sa prayer meeting, may namimiss sila kung paggawa naman ng Espiritu. Mind you, just a short reminder lang po, ang Book of Acts, it is the acts of the Holy Spirit in the lives of the apostles, in the lives of the church. Are you saying amen? And it started in Acts chapter 1 with 120 people praying. Hindi ito mararanasan. Ano yung power? Kaya kayo hindi masyado excited na nakita na daming na-save. Wow, naitatayo ang gawain. Wow, you are not praying. But if you are praying, you are anticipating what God will do next. Ito ang tanong eh. Panginoon, what's next? Kaya nagpe-pray tayo eh. Panginoon, what's next to my life? What's next to my family? What's next to my ministry? Panginoon, what is next? So excited ka. Kaya ang Christianismo sa'yo, hindi boring. Alam mo pag ang tao wala ka nang ina-expect, nagiging boring na eh. Kaya maghahanap ka ng bago. Pero pag sa Diyos bang may boring moment pa talaga sa Diyos? Wala. Kaya lang nagiging boring ang buhay mo kasi wala ka nang inaasahan sa Diyos. Ano yung miracle? What is special on miracles? You don't know what will happen next. That is a miracle. It is beyond our expectation. It's beyond our vision. That's miracle. Because miracles are from God. Kaya pa tayo nananalangin. Years ago, naalala ko, sa atin dito, nakikita natin, pag kayo nasa gawain, you are praying for it. Nakikita mo yung progress ng gawain. Pero pag may mga bumalik, na matagal silang nawala, sabi mo, ganito na pala kayo. Lalo yung mga inabutan mo sa kabila. Tapos makikita, tanda. Nandiyan ba ho ba kayo? Makita pa may mga nagsusolo dati. Nagsusolo pa rin yun.
Jake, amen? Ito mga babies ako, bihira ka lang Diyos yan eh. Ano daw about it? Ako excited. Alam mo bakit? May tetrain na naman. Yung Pinosi, yung nag-appear ngayon, yung mga bata na andito, ang lilit nila. The recent member na para si Baba. Asa dulo. Ngayon nasa kwet na. Sabi ko nga, ito kaya mga ito eh. May mga next na tayo eh. Next batch. Yung iba kasi nag-asawa na eh. Naranasan lang puyat days and puyat nights. Itong mga young people kaya ito. Ako excited eh. Imagine, first kantata natin dahil, pero last Sunday, iba mga kapatid, iba. Pinapakita ng Panginoon sa atin, there's more. Amen. There's more. Kaya kasi Rila, yung tuhod dapat lumakas. Kasi Rila, yung tuhod dapat lumakas. There's more. Amen? Ako excited doon sa gagawin ng Diyos. Because we're praying. Kaya nga, that must be the tone of our prayers. The question is, are you asking the Holy Spirit to empower your marriage life? Are you asking the Holy Spirit to empower your soul-winning life? Being a parent, are you asking the Holy Spirit to empower your wisdom as a parent? As a church, are we asking the Holy Spirit? Because the Holy Spirit is a person. Hindi po siya pwersa, persona po siya. And last Sunday, that is the manifestation of the work of the Holy Spirit. Alala ko yung bisita nila Melissa din. Nila Ate Beth, nakatong Sunday. Request ka agad pagdating dito. Huwag niyo po kong Pastor, huwag kong tatawagin pa kala. Allergic sila. Walang problema po. Oh, napapakiusapan naman tayo ng ganyan. Sige po. Pero alam niyo, sila yung tumatanggap sa Panginoon. Mukhang matapang, mukhang masungit. Pero maluhan-luhan ang tumatanggap sa Panginoon. And that is the manifestation of the power of God. Kagi, nung Sunday ka titingnan, ayaw na mapakita ko sa inyo yung expression ng mga tao dito nung Sunday. That's something different. Amen. Hindi lang sila basta tumanggap eh. It's very powerful. Siguro, nagdala na akong bisita eh. You should appreciate the work of the Holy Spirit. Mali sumama sa yung mga tao niya. I don't know about you, pero we need to establish more our prayer life. Amen. Kaya more prayer! More power. Kaya, tama na kayo, more power na ha? Ayan. Amen? So more power means more provision, more protection, amen? More direction, amen? More opportunities, amen? Kaya dapat establish talaga yan. May expansion pa talaga. Kaya kahit hindi mo pinapray na ma-promote rin, mapapromote ka. Kasi may nagpe-pray para sa'yo. Lalo mga magulang nyo, nagpe-pray para sa'yo. Pakapalin nyo, no? Hindi lang pala si Job ang nagpe-pray para sa anak niya. May mga magulang dito. Ngayon, hindi lang anak, dalaga may mga apo pa kayo. I hope, mga kapatid, that we will, kung mababalikan yan, talagang na-enjoy natin ang prayer life po natin. Amen? Ay po tayong lahat, Panginoon, salamat po sa inyong salita. Thank you, God, for this time. We can feast on your words. And salamat, Panginoon, sa teaching na binigay sa mga disciples. That has been also our teaching tonight. That must be our tone, Lord God. These are the things that must be heard from us. You're our Father. Our prayer is your will be done. We are asking our needs, basically, and also forgiveness, Panginoon. And we will be praying also for others, circumstantially, Panginoon. Maybe we are not rich, we are not in abundance, but we can pray. Salamat, Panginoon, that we can pray. And we are asking the power of the Holy Spirit. So our attitude, our characters can be developed. The talents will be shown, so that magagamit, Panginoon, for the salvation of men and for the edifying of the church. May you bless, O God, that this church, that this people of yours, O God, in this place will be established and comes to prayer to you, our Father. In Jesus' name I pray. Amen. The altar is open, brethren. Tayo makipag-usap sa Panginoon. And I do believe na dito pala, magkakaroon na tayo ng desisyon. Upon studying the words of God tonight, it requires
a decision. A decision, mga kapatid, based not on our emotion, but based on the Word of God. If you are saved tonight, you can say to God, your Father, our Father. We respect Him, we glorify Him. And the thinking that we must have is, Thy will be done as in heaven, so our families will be heavenly. Every marriage life will be heavenly. Habang nasa mundong ibabaw tayo doon, ang ating mga ugali pwede maging makalangit. That's a basic. And as the Lord provides a blessing in our lives, ating kaisipan, it's from God. And we know that binigay sa iyo ng Diyos ang pagpapala na meron ka ngayon sapagkat yan ay kalooban ng Diyos. And learn to ask God for forgiveness. Learn also to forgive others and forgive yourself so that we can pray for others. And we can ask you more of the Holy Spirit. Kaya nga hindi natin pwedeng lagyan ng boundary ang paggawa ng Diyos. Because God, our Heavenly Father, can give more because we have the Holy Spirit. He is the earnest of our salvation. He is our comforter. He is the convictor. He is our God. He gives gifts. He can give the fruit. Panginoon, salamat po sa inyong salita at basbasan niyo po ang mga inilapit ng inyong mga anak sa gabi ito. Dalayan ko, Diyos, that we will have a more intimate, sweet prayer life as individuals, as couples, as families, and as a church. This church will get more from you, God, and more of you, and less of ourselves. Thank you, God, for this time. Thank you, Holy Spirit of God, can work in our lives. And bless your words in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. All of you said? Amen. Praise the Lord. Thank you. Please be seated. I hope tayo po ay natututo lalo sa larangan ng panalangin. Amen? Amen. Let's call our answers at tayo po ay magkaloob para sa gawain ng Diyos. May exciting sa linggo. Ilan na naman masisip? Amen. Ating pasalamatan po ang ating offering celebrator. Spirit ng Diyos, maraming salamat Panginoon sa pagkasan sa amin at sa Panginoon sa pagkakataon na Panginoon magsalita. Ito Panginoon, ay paalala po sa amin ito, Panginoon, mga bagay, Panginoon, na naihabay ko ito. At salamat Panginoon sa ginamit ko Panginoon ng mensahe. Salamat po Panginoon ng tithes and offerings and po Panginoon bless po sa Panginoon sa magbibigay at sa ating pinagpupunan. Patawad po Panginoon sa pagsalit po walang sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you as you give.
para po sa mga gabi. Well, kayo ba ay natuto ngayong gabi? Amen? Let us enjoy our prayer life now. Amen? Ayun po tayo lahat. May props ba yan? Walang props pa lang yan. Saturday na. Wow. Amen. Let's invite more. Let's win more. Pag-pray natin yung ating Sunday School Christmas Fellowship. Amen? Pag-pray natin maraming masave. Amen? Ang goal is 120 to 150 children. Wow. So, magulo to sa linggo. Amen? At pag-pray natin yung ating fellowship this coming Sunday. Tayo po, manalangin. Brother Rico, please come. Tayo po mag-closing prayer. Amen. Tayo manalangin. Dakila ng mga mga nasa langit. Salamat Lord na kayo po ang nagbigay sa amin ng pribileyo o pagkataon na ngayon po ay ating sa prayer meeting. Ang dalangin namin Lord na ang salita ay ang nahayag ay magbigay sa amin ng hamon na para po kami ay dawi kami manalangin ay ayon sa inyong kalooban Lord God. Salamat sa patuloy na paggamit niyo sa buhay ng aming mahal na pastor, na patuloy na mga aral sa inyong dakilang salita. Lord, salamat sa mga anak niyo po na nandito. Salamat sa provision. Lord, dalangin namin na ang mga salita ng aming napakinggan ay magbigay sa amin ng hamon. Habang kami po ay patuloy na naglilingkod sa inyo. Ibalik niyo po kami sa mga susunod na gawain. Patawad God sa aming mga nagawang kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.